Magandang gabi po sa ating lahat. Nasa panahon po tayo ng ating midweek encounter with God. Ang ating pong pagbulay-bulayan ay matatagpuan po natin sa Isaiah chapter 40 verse 27 to 31. Ganito po ang sinasabi: Israel, bakit ka ba nagrereklamo na tila hindi pansin Yahweh ang kabalasyahan mo, o hindi inaalalayan sa kapihang nararanasan? Di ba ninyo nalalaman, di ba ninyo naririnig na itong si Yahweh, ang walang hanggang Diyos, ang siyang lumikha ng buong daigdig? Hindi siya napapagod, sa isipan niya walang makakaunawa. Ang mahina't mga napapagod ay kanyang pinapalakas. Kahit na ang mga kabataan ay napapagod at nalulupaypay, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila, sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod, sila'y lalakad ngunit hindi manghihina. Nagpala po tayo sa kabasa po ng salita ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito, at samahan niyo po kami sa aming pong pag-aaral ng iyong mga salita, at maging kasangkapan mo, Panginoon, ang iyong mga salita na ito, na patuloy po na maging magpapaalala sa amin, na ito ay maging kalakasan namin sa patuloy, Panginoon, na pagtitiwala at paglilingkod sa inyo. Gabayan niyo po kami sa aming pong pagbubulay-bulay ng iyong mga salita, at maranasan namin ang iyong pag-ibig. Sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Ang tema po natin sa gabing ito ay mahalaga ang magtiwala sa Diyos. Bakit mahalaga ang magtiwala sa Diyos? Mayroon po tayong tatlong rasyon, at ito po ay ating pong pag-uusapan. Ang una po, dahil may kalakasan at kasiglahan siyang ibibigay. Sa verse 31, muli nating basahin ang sabi, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila, sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod, sila'y lalakad ngunit hindi manghihina. Kung titignan po natin, ang background nito ay talagang masalimuot ang nangyari po sa buhay ng mga Israelita. Kasi dumanas po ang mga Israelita o bayan ng mga Israelita ng matinding paghihirap ng kanilang kalooban. Mula sa pagkabihag sa Babylonia, ay 70 years ang tagal ng pag-deport sa kanila. Kaya itong chapter 40 verse 27 to 31 ng Isaiah, it's about comfort, dahil po talagang dumaan sila ng matinding kahirapan. Higit sa lahat, ang kanilang kalooban. Kaya kung babasahin po natin ang chapter 40 verse 1, ang sabi, comfort, comfort me people, see your God. Yan po ang sabi ng Panginoon. So mga kapatid, ang bayan niya ay masabi nating pinanghihinaan na, discouraged na. Siguro malimit masabi nila sa sarili na, nasaan na ang ating Diyos? Tuluyan na ba tayong nakalimutan? Hindi na tayo aalsin dito sa Babylonia. Kung mapapansin po natin yung verse 26 to 29, gustong iparating ng Diyos sa Israel na hindi sila panghinaan dahil palalakasin ko sila. Yan ang sabi ng ating Panginoon. Tiwala lang, tiyaga lang, maghintay lang sila ng aking pagliligtas. Yan po ang nais iparating ng Panginoon. Kaya
Pagdating po sa verse 31, ang makakatanggap ng kalakasan at kagalakan ay ang mga taong lamang na naghihintay o nananalig o kaya'y nagtitiwala sa Kanya, sa ating Panginoon. Ikaw kapatid, saan ka naalipin? Sa galit ba? Sa takot ba? Sa utang ba? Sa kasalanan ba? May tamang pagliligtas sa iyo. May tamang pagliligtas sa ating lahat. Huwag lang sumuko dahil hindi tayo nakalimutan ng Panginoon. Basta't magtiwala lang at marunong maghintay sa Kanya, babalik ang ating lakas at sigla ng ating mga kalooban. Dahil titignan po natin bakit mahalaga ang magtiwala sa Diyos. Dahil may kagalakan at kasiglahan siyang ibibigay. Pangalawa po, ang sabi, dahil itataas niya tayo. Sabi po sa chapter 40 verse 31, makikita natin na bibigyan tayo ng lakas at sigla kung patuloy tayong nagtitiwala kay Yahweh. Sa panahon po na tayo ay nasa mabigat na pasanin, yung tipong sukong ka na, parang hindi mo na kakayanin, sa panahon na hindi maipaliwanag ang iyong nararamdaman dahil sa sunod-sunod na problema. Dahil hindi natin alam ang plano ng Diyos. May magandang plano siya na hindi pa din natin maintindihan. At sa gayon, dahil nga nasa battleground pa po tayo. Kaya sa gabing ito, patuloy po tayong magtiwala sa ating Panginoon. Dahil itataas niya tayo, lilipad tayo tulad ng agila. Kapag nangyari iyon, makikita natin, maintindihan natin kung bakit nangyari iyon sa buhay natin. Ilalagay tayo ng Panginoon sa mataas na kalagayan o sa kagalakan. Minsan, mapapasabi na lang tayo, siguro kung hindi ko iyon pinagdaanan, baka hindi ko marating ang narating ko ngayon. Meaning, bawat pinagdadaanan ay may natututunan. Kaya mga kapatid, tiwala lang sa ating Panginoon. Ang isang agila ay hindi basta-basta napapagod. Ilang oras na siyang lumilipad, kaya para sa kanila ay isang kagalakan na marunong lumipad. Kung kaya ang kanyang mga anak o sisiyo ay kanyang tinuturo ang lumipad. Dadalhin niya sa mataas at bibitawan. Ngunit kanya rin naman sasaluhin. Ganito rin tayo mga kapatid. Feeling natin pinatawan at pinabayaan na tayo ng Panginoon. Ngunit hindi. Gusto niya lang tayong matutong lumipad dahil gusto niyang maranasan natin ang mataas na kalagayan. Bakit mahalaga ang magtiwala sa Diyos? Dahil itataas niya tayo. Yung pangatlong bagay mga kapatid na gusto kong dalhin sa gabing ito, dahil bibigyan niya tayo ng pusong hindi mapapagod sa paglilingkod. Isa sa mga dahilan ng madaling mapagod
Isa sa mga dahilan ng madaling mapagod ang tao ay yung frustration, discouragement. Ang bilis mapagod ng tao. Sa buhay natin, may pagkakataon na sasabihin pagod na ako. Pagod na akong umasa. Pagod na akong maglingkod at manalig sa Kanya. Ngunit ang chapter na ito ay patuloy po na nagpapaalala sa atin na sa lahat po ng aspeto ng ating kalagayan at paglilingkod sa Kanya ay hindi tayo pababayaan, hindi tayo iiwan ng Panginoon, sapagkat alam niya ang lahat ng ating pinagdadaanan, lahat ay Kanyang nalalaman. Kaya ang Kanyang mga salita sa gabing ito ay patuloy po na maging pagpapala ito sa ating mga buhay. Patuloy tayong magtiwala, patuloy tayong manalig sa Kanya, sapagkat dahil may kagalakan at kasiglahan siyang ibibigay. Dahil itataas niya tayo. Dahil bibigyan niya tayo ng pusong hindi mapapagod sa paglilingkod. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Tayo po ay manalangin. Salamat po aming Panginoon sa gabing ito. Salamat po sa iyong mga salita. Hayaan niyo po na gamitin niyo po ang salitang ito na mula sa iyo, Panginoon, ay patuloy po na maging kalakasan po namin sa pang-araw-araw na buhay, at patuloy po naming maranasan ang kalakasan na mula sa iyo upang kami ay makapagpatuloy, Panginoon, sa paglilingkod sa inyo. Hindi kami mapapagod, hindi kami mawawalan ng pag-asa, hindi kami susuko, sapagkat alam namin, Panginoon, sa kagalakan at kasiglahan na ibinibigay mo sa amin ay ito isang kagalakan na kami, Panginoon, ay magpapatuloy. Alam namin, Panginoon, sa lahat ng mga problema, sa lahat ng mga pinagdadaanan namin, itataas mo po kami. Gagamitin niyo po ang mga salitang ito upang kami, Panginoon, ay malakas at magamit, Panginoon, sa paglilingkod sa inyo. Higit sa lahat, Panginoon, sa gabing ito, bibigyan mo kami ng pusong hindi mapapagod sa paglilingkod. Ito yung gusto naming maranasan, Panginoon, na lahat po ng aming gagawin na paglilingkod, lahat po ng gagawin ministry, Panginoon, para sa iyo. Bibigyan niyo po kami ng pusong hindi mapapagod sa paglilingkod, na patuloy po na sumusunod po, Panginoon, sa inyo pong kalooban. Sa gabing ito, Panginoon, hayaan niyo po na mapagpala po kaming lahat ng iyong mga salita, at ito, Panginoon, ay maging kalakasan namin sa paglilingkod at sa aming pong pagsunod po sa inyo pong kalooban. Ang lahat pong ito, Panginoon, ay patuloy naming nagkakatiwala sa inyo. Sa tanging pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.